Third person point of view. Hindi alam ni Mara kung ano ang mararamdaman habang pinapanood ang papalayong bulto ni Sarah at Jake. Habang unti-unting naglalaho sa paningin nito ang dalawa, ay unti-unti din niyang nararamdaman ang galit na pilit kumakawala sa kanyang dibdib. "Humanda ka, Sarah!" Galit na sigaw nito at kinuha ang isang mamahaling vase at walang pagdadalawang isip na ibinato ito sa dingding. Dinig sa buong kabahayan ang ingay ng pagkabasag nito. Nagtalsikan ang bawat piraso nun sa kalapit na lugar. Pero hindi alam ni Mara kung bakit pakiramdam niya kulang pa rin ang ginawa niya. Kaya naman kinuha niya ang isa pang mamahaling vase at muli itong ibinato sa dingding. Sakto naman ang pagtama ng vase sa pagdating ng panganay at nag-iisa nitong anak na si Amara. "What's happening here, Mom? At bakit napakaraming basag na vase? Hindi porket monthly kang nakakatanggap ng pera because of Dad's investment. Pwede ka nang magbasag na kung ano-ano." Galit na sad ni Amara habang tinitingnan ang ina nito at ang mga piraso ng vase na nakakalat sa sahig. "Sarah?" Kaagad na sumama ang timpla ni Amara pagkarinig sa pangalan ng kapatid. "Ano na naman ang ginawa ng walang kwenta mong anak?" Sigaw ni Amara habang galit na nakapamewang sa harap ng sarili nitong magulang. Nang hindi ito sumagot, muli itong galit na sumigaw. "Sarah!" "She's not here!" Sambit ni Mara sa mading tono. Napatingin si Amara sa ina at galit na tinanong ito. "Why did you let her, Mom? God, minsan nagtataka na talaga ako kung paano kita naging ina." Tumalikod na si Amara at handa na sanang iwan ang lumuluhang ina nang may sumagi sa isip nito. Si Jake ang dahilan ng pag-alis si Sarah. Tama ako, di ba? Magkakasunod na tumango si Mara. Humigpit ang pagkakahawak ni Amara sa handbag. Tuluyang tinalikuran ni Amara si Mara. Mabilis ang ginawa nito paghakbang papunta sa sariling silid. Nang nakarating ito doon, nabuksan ang pinto at mayroong humila dito. At kaagad itong inihiga sa kama, bago pinupog ng mainit na halik. "Stop!" Pinigil ito ni Amara at mahinang itinulak. "What?" Iritableng tanong ng lalaki. Amara glared at him pero kalaunan napangiti din. Dahil hindi may pagkakaila na magkaboses talaga ang lalaking iritableng nakatingin sa kanya ngayon. At si Jake. "Huwag kang ngiti ng ngiti. Mag-toothbrush ka nga, baho ng hinga mo." Matigas na insulto nito kay Amara. Instead of being offended, mas luwawak ang pagkakangisi ni Amara. Napangiwi ang lalaki dahil sa ginawa ni Amara. "Stop doing that, Amara. Ano ba ang ginagawa ko dito at bakit mo ako pinapunta?" Tanong nito habang nakakunot ang noo. Ang totoo ay kanina pa pinapunta ni Amara ang kasintahan dahil may gusto ang dalaga na sabihin sa boyfriend nito. Nagkataon lang na timing ang nabuong plano sa isip niya. "I miss you, kaya kita pinapunta dito." Imbis na sabihin ang talagang pakay sa boyfriend nito, iniba nito ang sasabihin. Nangaakit na tinignan ni Amara ang kasintahan. At wala pang isang minuto, magkahugpong na ang dalawa. "Ito talaga ang gusto ko sa iyo, Amara eh. Kahit na ang baho mo, magaling ka naman sa kama." Sabi ng boyfriend nito habang patuloy na gumagalaw. "Kung hindi lang talaga kita mapapakinabangan, Ramon, matagal na kitang itinapon." Ganti naman ni Amara, ngumisi ang binata at mas pinagbuti pang ginawa. Si Ramon Agoncillo ay isang kilalang armado. Kasintahan din ito ng elitistang si Amara. High school nung magkakilala ang dalawa dahil naging target ni Ramon si Amara. Nahulog si Ramon sa kagandahan ni Amara at kahit labag sa kalooban nito, nilabag nito ang trabaho. Pansamantala nitong itinago ito hanggang sa lumalim ang issue. During high school, likas na talaga ang pagiging spoiled ni Amara at hindi yun nagustuhan ng third-year high school student na si Raika. Kaya naman gumawa ito ng paraan para pahirapan si Amara. Nagkaroon ng gantihan sa pagitan ng dalawa na dalaga na nauwi sa pag-hire ni Raika kay Ramon. Pero hindi nangyari ang gusto nito dahil na-inlove si Ramon at bumaliktad dito. At simula nun, hindi na napaghiwalay pa ang dalawa. Hindi na din nagpakita si Raika. Ang huling balita, may kinasangkutang itong krimen na naging dahilan ng pagpunta nito sa ibang bansa para magtago at tahimik na mamuhay. "So, would you mind telling me what's the reason of me being here?" Takang tanong ni Ramon habang nakahiga sila.
I want you to track someone and hurt him for me. Seryosong sagot ni Amara. And who? Si Ramon laging maloko pero kapag ganito na pinag-uusapan, seryoso na ito. Jake Wason. Yun lang ang sagot ni Amara. Pansamantalang tumahimik ang magkasintahan pero hindi rin nagtagal tumayo si Ramon sa kama at isa-isang pinagdadampot ang mga damit. Aalis ka na? Yeah, I still need to learn everything about the boy you want to hurt. Hindi na nagulat si Amara kasi lagi naman itong ginagawa ni Ramon. Sa halip, prente siyang nahiga at pumikit. Pagkalabas ng gate, tiningnan ni Ramon ang cellphone nito at nagsimulang magkalikot dito. Pagkalipas ng ilang minuto, lumitaw sa screen ng phone nito ang larawan ni Jake at ang mga information tungkol sa binatang bilyonaryo. Ramon clicked the track button and after 5 minutes, lumitaw doon ang isang sikat na condominium. Tiningnan ni Ramon ang oras nang mapansin na nagdidilim na. Nagpasya itong kinabukasan na ituloy ang trabaho. Kinabukasan maagang gumising sa Ramon at nagsimulang i-track si Jake habang nagtitimpla ng kape. Makalipas ang 5 minuto. Gotcha! Proud na sabi nito. Halos manlaki ang mga mata nito nang makita ang mabilis na paggalaw ng taong tinatrack niya. Napagalaw siya ng mabilis paalis sa bahay na tinutuluyan. Sakay ng motorsiklong niregalo ng kasintahan. That girl, kahit mabaho, galante. Napangisi siya. Turn right. He heard the instruction of the mechanic voice of the application. Kagad niya itong sinunod. Straight ahead and stop after 2 street. Muli ay sambit ng application. Nagsimula siyang magmenor habang ginagala ang paningin sa mapunong lugar. Pero sa magkabilang street, may mga maliliit na kubol na maraming tindang iba't ibang pagkain. Nang halos malapit na siya sa kalagitnaan ng mga kubol, natanaw niya ang lalaking hinahanap, na nakaupo at mukhang may hinihintay. Hininto ni Ramon ang motorsiklo. Hindi kalayuan sa mga stall, bago pa simpleng naglakad at tinatansya ang paligid kung marami pang madadamay. Nang makita na wala gaanong tao, ay isinuksok ni Ramon ang kanang kamay sa bulsa ng suot na jacket. At doon nakapa nito ang malamig na metal. Kanina bago siya umalis ng bahay, inihanda na niya ito. Nilagyan niya ng silencer. At sa pera na gagawin niyang pambayad sa mga tao na makakakita na maaari niyang gawin ay dala niya rin. Isang tingin pa sa paligid ang ginawa ni Ramon at kinuha ang armas. Masiguro na walang nakatingin sa gawin niya. Ang hindi nito na-anticipate ay ang mga tao sa likod niya na palihim palang binabantayan ng binata. Handa na sana si Ramon na kalabitin ito. Pero isang kamay ang mahigpit na humawak sa armas nito. Mula sa pagkakatingin kay Jake, inangat ni Ramon ang tingin sa lalaking humawak sa armas niya. Tumambad sa paningin ni Ramon ang mukha ng tao na hinahangaan. Yet, kinatatakutan. Randall Vasquez? Mahinang sabi ni Ramon. Kagad nang umisi si Randall at yun ang huling natandaan ni Ramon. Bago ito tuluyang mawala ng malay. Aray! Nasaan ba ako? Daing ni Ramon. Hindi alam ni Ramon kung nasan siya. Nagising na lang siya sa isang maliwanag na lugar, pero walang makikita na kahit ano, maliban sa silyang inuupuan niya. Gising ka na pala. Narinig niyang tanong pero hindi niya alam kung kanino galing ang tinig na yun. Sa buong buhay niya, bilang armado, ngayon lang nakaramdam ng kakaibang kaba si Ramon pagkarinig sa boses na nagsalita. Sino ka? Bakit hindi ka magpakita sa akin? Sigaw ni Ramon. Ramon Agoncillo, isang bayaran para sa isang utos. I heard about you and your little family. Malalim ang paghinga ni Ramon pagkarinig sa sinabi nito. No one knows about his family other than him. Not even Amara, and hearing it from someone terrifies Ramon. Lumabas ka at harapin mo ako. Baka naman naduduwag ka. Muli ay sigaw ni Ramon. It's funny you can still shout, but I can hear a fear in your voice, said the sarcastic voice of someone. Nagngit-ngit si Ramon. Vasquez, I want you to hurt him so bad. Napagsisihan niyang tinangkapan niyang lumapit sa akin. Yun ang huling narinig na Ramon bago magdilim ang buong paligid. Praktisado si Ramon. Alam niya kung delikado ang paligid. Kaya naman, kinabahan na siya nang biglang namatay ang ilaw.
Using his talent, binilang niya ang mga tao sa paligid niya. 1, 2, 3, 4, 5, 15? What the? Magkakasunod siyang napamura sa isipan nang matansya kung ilan ang pwede niyang makalaban. Simulan na! Familiar ang boses na nagsalita. Alam ni Ramon na si Vasquez yun. Nagngangalit ang mga ngipin ni Ramon dahil sa matinding galit na nararamdaman. Hinintay nito ang pag-atake ng mga taong nakapalibot sa kanya. Pero ni isa, walang sumugod. Akala ni Ramon okay na, pero hindi pa bumibilang ang 5 segundo. Sabay-sabay na sumugod ang mga ito sa direksyon niya. Punches after punches, kick after kick. Walang magawa si Ramon kundi ang humiga sa sahig at tanggapin ang bawat suntok nito. In Ramon's mind, he's pleading for help. Pero iba ang pinapakita ng mukha nito. Bilang armado, hindi siya pwede magpakita ng takot, awa at sakit. Kaya pinanatili niya ang sarili na walang emosyon. Next time, make sure na hindi ang boss kong kakalabanin mo. Alisin niyo na dito ang tao na yan. Siguraduhin niyo na lang na hindi makakatakas yan. Dahil kayo malalagot sa akin. Mahabang litanya ni Vasquez. Saan namin to dadalhin, boss? Tanong ni Sanchez. Binuhat ng mga tauhan ni Vasquez ang lupaypay na si Ramon. Sa bahay ng mga Arroyo, make sure na magiging aral sa mga to ang nangyari ngayon. Tuluyan ang iniwan ni Vasquez ang lugar at sumunod na ito sa amo na kanina pa nakaalis. Nang maisakay ang wala ng mali na katawan ni Ramon sa kotse, kaagad nang nilisan ng mga tauhan ni Jake ang lugar. Ang tanging naiwan na lang sa lugar, ang grupo ng mga cleaner, para linisin ang lugar na pinangyarihan. Ang mga tauhan ni Jake binubuo ng 3 pangkat. Tracker, na pinamumunuan ni Aquitania. Ang protector na hawak naman ni Vasquez. At ang mga cleaner na dating pinamumunuan ni Santos na ngayon ay hawak ni Sanchez. Mabilis ang patakbo ni Sanchez papunta sa mansyon ng mga Arroyo. Mayat-maya din ang tingin nito sa paligid para siguraduhin na walang ibang sumusunod sa kanila. Nang marating nila ang private subdivision na tinitirhan ng mga Arroyo, kaagad sinanyasan ni Sanchez ang gwardya. Pagkakita ng guard ng subdivision kay Sanchez, sumaludo muna ito bago sila pinagbuksan. Tumango lang si Sanchez at tuluyan ang pinasok ang pribadong lugar. Bumilang lang ng ilang bahay, narating nila ang tapat ng mansyon. Tiningala ni Sanchez ang lugar at sa ikalawang palapag, nakita nila na may nakasilip mula sa bintana. Kaya naman sinanyasan niya ang mga kasama ng sasakyan at walang takot na binuksan ito. Bago'y tinapon ang walang malay na si Ramon. Bago tuluyang umalis, narinig pa nila ang sigaw na naghihinagpis. Ramon! Jake's point of view. Papunta ako ngayon sa war ni Carlo. Supposedly, makikita dapat kami sa coffee shop sa Tanay. Pero nang dumating ako doon, walang Carlo. Wala akong nakita doon. And because of other circumstances, kinakailangan kong umalis sa lugar. Habang nagmamaneho ako papunta sa bar, hindi mawala sa isip ko ang ginawang pagtatangka sa buhay ko kani-kanina lang. Hindi na bago sa akin to, dahil bilang tagapagmana ng isang malaking kumpanya, inuumagahan ko na ang mga threat sa buhay ko. Pero ngayon lang, may walang utak ang nagtangkang ituloy ang mga dati ay pagbabanta lang. Ramon Agoncillo. Banggit ko sa pangalan nito. Hindi na bago sa akin to. Alam ko na kung saan to nagtatrabaho. Bago ko palang kuhain si Sarah sa poder ng mga Arroyo, inalam ko na ang lahat. Kasama na doon ang tungkol sa boyfriend ni Amara na si Ramon. Nawala sa isip ko mga problema ko nang maalala ko si Sarah at ang payapa ni tumukha habang natutulog. Gising na kaya yun? Tanong ko sa kawalan. Idinayal ko ang telepono sa condo unit ko at wala pang 2 ring, may sumagot na dito. Hello? Pumailan lang ang malambing na boses ni Sarah. Hey. Bati ko pabalik. Muntik pa akong pumihok. Ano ba nangyayari sa sarili ko? Nasaan ka? Tanong nito. Papunta ako kay Carlo. May gusto ka bang pasalubong? Pagkuhay sagot ko nang nakompose ko ng sarili ko. Wala naman, basta umuwi ka lang na ligtas, okay na ako doon. Napatawad na lang ako. Nang tuluyan kong hindi makontrol ang sarili ko pagkarinig sa naging sagot nito. Dinig ko ang mahinang pagkatok. Kumunot ang noo ko dahil doon. Walang nakakaalam ng kondo ko maliban sa akin at sa mga malalapit lang sa akin. And those people, hindi sila kakatok.
Doorbell ang pipindutin nila. Wait lang, chika. Baka si Manang Corazon yan. Lumabas kasi siya para bumili ng grocery. Wala na daw kasing stock eh. Wait! Hindi ko na naituloy ang pagpigil ko dito dahil naibaba ko na ang telepono. Umiling na lang ako sa mga pinag-iisip ko. Sakto naman na nasa harap na ako ng bar. Kagad kong ipinarada ang kotse ko sa harap ng bar at direksyong pumunta sa gwardya na nasa pintuan lang. Si Carlo? Nasa private room niya, sir. Kumunot ang noo ko dahil sa sinagot nito. Tinanguhan ko ang mga gwardya bago ako nagdire-diretsyo. Dahil may kalayuan ang private room nito kumpara sa ibang regular na private room, inaabot ako ng 10 minuto. Nang makarating ako sa tapat nun, kagaya ng nakagawian, hindi na ako kumakatok. Pabalang kong binuksan ang pinto, pero kaagad ko din tong isinara nang hindi kaaya-ayang imahe ang aking nakita. Mahigpit ang kapit ko sa doorknob habang madiin nakagat ang labi. Loko ka talaga, Jake! Dinig kong sigaw ni Carlo mula sa loob ng kwarto. Tuluyan ko nang hindi napigilan ng sarili ko. Napahalakhak ako ng malakas habang pinapaulanan ako ng mura ni Carlo. Napaganti tuloy ako ng sigaw na sinundan ng tawa ng babae mula sa loob ng room. Pero ang tawa na yon napalitan ng ingay. Umupo na lang ako sa tabi ng pintuan at napapailing na naghihintay na matapos ang milagrong ginagawa nito. At ng babae na hindi ko kilala. After roughly 15 minutes, bumukas ang pinto ng private room. Napatingin ako dito at ganun din to sa akin. Mas lalo lang ako kinutuban sa naging kilis nito. Parang nasense ito ang dahilan ng pagkakunot ng noo ko kaya naman nagmamadali itong umalis. I grabbed my phone in my pocket and was about to call Greg na may kumalabit sa akin. About time, malakas na sabi ko at nag-inat muna bago tumayo. Ikaw, bahala ka. Ano bang ginagawa mo dito? Galit din ako sa'yo. Tanong nito at nagtatampong tumalikod sa akin. I rolled my eyes at him. Nasa bahay na si Sarah. Really? Naiiling na sumunod ako dito palabas ng bar. Pagkalabas ko ng bar, nagkakagulo na. Kagad kong pinuntahan si Carlo na nakatulala habang nakatingin sa isa sa mga tauhan ko na wala ng buhay. Kalmado ako nagtungo sa walang buhay na katawan ni Billy, isa sa mga protector ko. Kumuyom ang kamao ko habang nakatingin sa mukha nito na mahalatang pinahirapan. Sinong gumawa nito? Tanong ko sa nakaupo sa sementong si Vasquez. Yumuko si Vasquez at unti-unting umiling. Bumuntong hininga ako at tiningnan kong mabuti si Vasquez. Nakakuyom ang kamay nito sa braso ni Cruz. Tumutulo ang luha nito. Alam ko na sobrang sakit para kay Vasquez ang nangyayari ngayon dahil kapatid na ang turing nila sa isa't isa. At ang malagasan, ang isa sa iniiwasan namin. Mahahanap din natin ang gumawa nito, Kuya Randall. May pinalidad na sad ni Carlo habang naglalakad palapit sa kinaroroonan namin. Malungkot na tumingin si Vasquez kay Carlo at nakangiting tumango. For the last time I look at Billy, bago ako nagbigay ng utos. Akitanya, Sanchez, Vasquez, Protector, Tracker, and Cleaner. I want you to find the person who did this to Cruz. Pagbabayarin natin ang walang utak na gumawa nito. Puno ng galit ang nararamdaman ko sa dibdib ko habang nakatingin ako sa mga gwardya ko na tahimik na pinagluluksa ang kasamahan nila. Billy Cruz ang pinakamatanda sa kanila at ito din ang kauna-unahan kong gwardya. Kaya ito na naging father figure ng mga tauhan ko. Kahit na minsan para itong bata, hindi may pagkakaila na sobrang laking pagbabago ang nagawa nito mula nang makasama namin to. Lagi ako nitong tinutulungan, especially noong mga panahon na kinakailangan ko mag-aral ng martial arts para sa kaligtasan ko. Lagi nito akong binibigyan ng payo every time na umiiyak ako dahil sa hirap na pinapagawa ni Daddy. Kapag hindi ko na kaya, nandito to sa tabi ko para payuhan ako. Yes, sir! Sabay-sabay na pagsang-ayon ng mga ito. Tiningnan ko si Carlo na malungkot na nakatingin kay Cruz. Let's go, bro. Pag-aya ako dito. Tahimik lang kami sa loob ng sasakyan habang binabagtas namin ang kahabaan ng Ayala. Walang gustong magsalita sa amin ni Carlo. Pero ako, hindi nakatiis. Yung babae kanina nakasama mo, do you know her name? Curious na tanong ko kay Carlo. Ewan ko. Inosenteng sagot nito. Muntik na kaming sumubsob nang bigla ko matapakan ng brake ng sasakyan. What the? Bro!
Sigaw ni Carlo habang mahigpit ang kapit. Anong what the? Nagkakama ka ng babaeng hindi mo kilala? Ilang beses ba kita sinabihan? Sabi ko sa'yo, di ba, wag mong gagawin yun? Hindi ako makapaniwala na nagawa nitong magkama ng babaeng hindi nito kilala. 3, 4, 5 times. Teka nga, kung makapagtanong ka, akala mo naman hindi mo ginagawa yun. Sagot nito. Halos masamid ako ng sarili kong laway dahil sa sinabi nito. Gustuhin ko man na itanggi, hindi ko magawa. Dahil alam na alam nito ang gawain ko. Lalo na nung nasa college pa lang ako. Huwag mong ibalik sa akin ang tanong ko, Carlo. How come na hindi mo siya kilala? Saan mo siya nahanap? Nakasimangot na tanong ko. Naiinis ako dahil kahit anong isip ko, hindi ko maalala kung saan ko ito nakita. Nakita ko lang yun sa bar ko. Nagtatrabaho bilang bartender. Bloko, empleyado mo. Hindi mo alam ang pangalan? Aray! Jay, kapag nabawasan ang kagwapuhan ko, yari ka talaga sa akin. Nagulat ako sa naging sagot nito. Nang wala akong makuhang koneksyon, umiiling na binilisan ko na lang ang pagmamaneho. May kalayuan ng bar ni Carlo sa kondo ko. At dahil sa traffic na dapat 30 minutes lang, umabot kami ng 1 oras. Nang makarating kami sa harapan ng condominium, siya rin pagdating na 3 sasakyan na puro heavily tinted. Lula nito ay ang grupo ng tracker, protector at cleaner. Sabay kami bumaba ni Carlo. Nang makalabas ako, inihagis ko dito ang susi ng kotse ko at dire-diretso ako naglakad papasok. Ay, so much happened this morning. I can't wait to see Sarah. Sabi ni Carlo. I can't wait to see Sarah too. Sambit ko. Sakto naman na papasara ng elevator, nakita ko si Angel na naglalakad palabas ng isa pang elevator. Kagad akong kinutuban ng masama dahil sa biglaan nitong pagpunta. Wala itong kilala dito pero malabo din na ako ang pinunta nito. Dahil hindi nito alam ang tinutuluyan ko. Hindi lang dapat ako makapante dahil mayaman din si Angel. Kaya alam ko na magagawa nito mahanap kung nasan ako. Sino kaya ang may kagagawan? Kay Billy. At ano naman kaya ang ginagawa ni Angel sa condominium ni Jake?